Hello, kumusta na kayo? Pwede ba mag-request na makinig kayo hanggang matapos? Manood kayo hanggang matapos. Napapanood nyo ba yung tungkol sa 5G, end of the world? Papanood nyo ba kung gaano karami na yung namamatay, yung nai-infect, nagpa-positive sa COVID na yan? Napapanood nyo ba kung ilan din ang nakaka-refer? At naiisip nyo ba na posible na ikaw din ay magkaroon ng COVID na kahit na nasa loob ka lang ng bahay, pwede kang mahawa? Naisip mo ba yun na pwede mangyari yun sa'yo? Lahat yan, no? Pwede mangyari na hindi natin inaasahan. Nakita naman natin kung gaano kabilis matransfer itong COVID virus na to, diba? Ang bilis niya makahawa. So, kung ikaw yung mahahawa, sigurado ka ba na makaka-recover ka, na hindi ka lalala, mabubuhay ka? Ngayon, hihilingin ko na bigyan niyo ako ng ilang panahon niyo. Total, nasa bahay lang naman kayo. Tapusin niyo lang yung sasabihin ko. Meron lang akong gusto i-share sa inyo na sa tingin ko napaka-importante. Kaya nag-decide na ako na gawin tong naka-video. Hindi ko to ginagawa na naka-video. Pero dahil napaka-importante nito, i-video ko siya ngayon. Please, i-open nyo lang yung mind nyo. Huwag lang kayo mag-isip ng kung ano negative. Manood lang kayo. Patapusin nyo lang ako. Pagkatapos nun, wala naman akong hingin sa inyo. Wala naman akong iba pang ipapagawa sa inyo. Ito yung gusto ko i-share sa inyo. Tapusin ko lang to. Hopefully, hindi naman masasayang yung oras nyo. So, nakita nyo siya, do you know for sure? So, tatagalogin ko na lang para hindi ako mag-nosebleed. Para hindi ako tuguin. No? Para madali lang siya para sa akin. Kung sakali ba na mamamatay tayo ngayon, sigurado ba tayo kung saan tayo pupunta? Bawa ikaw tatanungin ko. Kung sakaling mamamatay ka, sigurado ka ba na pupunta ka sa heaven? Pupunta ka sa langit? Sigurado ka ba? Ngayon, kung nandun ka na sa langit, at tinanong ka ng Diyos, bakit kita papapasukin sa langit? Bakit kita papapasukin sa heaven ko? Anong isasagot mo sa Kanya? Maliwanag ka bang magsasalita ng dahilan mo? Bakit Kanya papapasukin sa langit? Pero yung pagpunta sa langit, yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan, ay para lang yan isang regalo na binibigay ng libre. Kung halimbawa may bibigay sa iyo ng hari na isang regalo, ano iisipin mo? Anong dapat mong gawin? Kukunin mo ba siya? O isipin mo na ayaw kong kunin yan, wala akong pambayad, kung magkano kaya ibabayad ko, o ano kaya ipapalit ko? So, ang buhay na walang hanggan o ang pagpunta sa langit ay isang regalo lang na binibigay sa atin ng Diyos, na kahit na hindi tayo karapat-dapat, binibigay lang yan ng libre lang, no? Pero kahit na libre siyang binibigay, meron pa rin pumipigil sa atin kung bakit hindi natin makuha yung buhay na walang hanggan yan. At alam niyo ba kung ano yun? Isip niyo ba? Tama, yun ang kasalanan natin. Sino ba ang taong walang kasalanan? Sino ba ang taong malinis? Meron ba? Pero una, ano muna ba ang kasalanan? Kasi iisip natin yung kasalanan is simple lang. Diba pwede tayo magkasala sa isip? Pwede tayo maingay? Pwede natin nakawin yung hindi para sa atin? Pwede tayo pumatay? Pwedeng mag-chismis tayo? Pwedeng magmura lang na magmura? Pagising mo pa lang, galit ka na agad sa araw. Isipin pa lang, sabihin pa lang, gawin na. Lahat yung kasalanan yan. Pwede ba natin yan sabihin sagad na, Diyos ko, ang kasalanan ko naman mas konti kumpara doon sa kabutihan na nagagawa ko eh. So, pupunta pa rin ako sa heaven, di ba? Sigurado ka. Paano kung magbilangan tayo ng kasalanan? Kunyari, sa isang araw, ang magagawa mo lang ang kasalanan, 3 lang sa isang araw. Sa isang araw, 3 kasalanan ka lang. Ngayon, 3, i-multiply natin sa 30 days. So, ilan lang yan? 90. So, kunyari, 90 sins. So, 90 per month. Ayun, yung 90 na kasalanan sa isang buwan, multiply natin sa 12. So, hindi ba more than 1,000 yun? May 1,000 kasalanan yun. So, kung 1,000 na lang, kunyari, ilang taon ka mabubuhay? Halimbawa, mabubuhay ka na hanggang 80. Malakas ka eh, no? So, hanggang 80 mabubuhay ka. So, yung 1,000, i-multiply natin sa 80. So, habang nabubuhay ka, nakailang kasalanan ka? Naka 80,000 ka. Ngayon
Ngayon sasabihin mo sa Diyos, 80,000 po yung kasalanan ko. Sasabihin naman ng Diyos na, o sige 80,000 lang, pasok ka na sa heaven. Ganun ba yun? Sasabihin na, sige bilangin mo kung ilan yung kabutihan ginawa ko. Pwede na akong pumasok sa heaven dahil kakaunti lang kasalanan ko. Pwede pa natin turuan ng Diyos. Pwede pa natin sasabihin na tanggapin mo sa heaven kasi mas marami ang kabutihan ko kaysa sa kasalanan ko. Ganun ba? Ganun ba ang batayan ng Diyos? Para maliwanagan natin kung gaano kabigat ang isang kasalanan, bibigay ako ng isang illustration. Halimbawa, gagawa tayo ng cake. Kailangan natin ng flour, ng harina, kailangan natin ng margarine, butter, kailangan natin ng mga itlog. Isa-isahin mo ngayon yung egg. Diba yun ang una? Babatiin mo na yung mga itlog, diba? So, halimbawa, yung binuksan natin na itlog, siyam na. So, binabati natin, diba? So, sa kakabati mo. Siyempre, nagmi-mix na, diba? Nagmi-mix na lahat yung siyam. Yung pang-10 egg, pagbuksan mo ganon, bulok na pala, yung mabaho na pala. Nabuksan mo na siya, nalaglag siya sa hinahalo na ganon. Nahalo mo na maraming eggs, na siyam na. Ngayon, ano sa tingin mo mangyayari? Siyempre, nahulog na yung diba? Ang gagawin mo ba, kukuhanin mo kaagad yun, tapos tatapon mo. Tapos, dahil iniisip mo na lahat, natanggal mo na. Isipin mo ba na ituloy pa rin yung ginagawa mo? Hindi ba na-contaminate na yun? Hindi ba humalo na yun? So, tutuloy mo po ay paggawa mo ng cake nang dahil doon sa tanggal mo na sa isip mo yung lahat ng parte ng loob. So, ganun din yung kasalanan. Isang kasalanan, hindi na maging karapat dapat yung ginawa mo sa harap ng Diyos. May ibig sabihin ng illustration ng paggawa ng cake. Naintindihan ba? Kaya imposible na makarating tayo sa heaven na meron pa tayong kasalanan na dinadala. Pero yun yung paraan na naiisip natin diba? Gumawa ng mabuti, gumawa ng pagtulong sa kapwa, pag-aaral ng Biblia. Pero yun yung paraan ng tao. Tingnan muna natin kung anong paraan ng Diyos. Ano pa pagkakakilala natin sa Diyos? Ano ba siya sa tingin mo? At tingin mo ba sa Diyos ay para siyang lola at lola na napakabait sa kanyang mga apo, na kahit na yung apo niya ay sutil na, pasaway na, hindi pa rin niya pinaparusahan. Di ba mayroong mga batang ganun, di ba? Nangaaway na pero hindi pa rin pinaparusahan. Di ba? Mayroong ganun. Sabihin mo, intindihin mo na lang yan, yung bata pa kasi yan. O yung iba naman, ang tingin sa Diyos ay parang siyang pulis na lagi naghahanap ng anong kasalanan mo, anong ginawa mo, anong na-violate batas. Diba? Na anytime na makita kami kasalanan, pagmumultahin ka o ang gagawin ikukulong ka. Pwede bang ganun din ng Diyos? Sa iba, ganun ang tingin nila. No? Malupit ang God. Pero sa totoo lang, hindi siya malupit. Mapagmahal siya. Pero hindi pwedeng mapagmahal lang. Paano natin pagsasamahin na ang Diyos ay mapagmahal at the same time, mapagmahal siya na nagpaparusa din. Kinakailangan kasi kapag kami nagawang kasalanan, di ba? Paparusahan. Pwede ba yung mahal ka lang ng Diyos pero hindi na niya titingnan yung kasalanan mo na may kasalanan ka tapos hindi ka niya paparusahan? Pwede ba yun? Sige nga, kunyari, merong isang magnanakaw. Halimbawa, tamang-tama to sa panahon natin ngayon, hindi ba marami na ang nagugutom. So, merong isang lalaki na nag-isip siya kung paano niya pakakainin yung kanyang pamilya. Dahil wala na siyang wala na siyang maipakain So, pinagplanuhan niya na nananakawan yung katabi niyang tindahan. Yung katabing tindahan, alam niya na umaalis yung may-ari. So, syempre, hindi naman siya talaga magnanakaw, di ba? So, pinagplanuhan niya, kahit na sa kanyang simpleng pagpaplano lang, pasok niya yung tindahan. Ngayon, syempre nakamas naman siya. Alam niya, walang tao sa kanya, sa tindahan na yan. So, ang ginawa niya, pinuntahan niya yung cashier, nakuha niya lahat ng pera, tapos kumuha siya ng ilang pirasong mga delata para kainin nila. No? In other words, nakaalis na siya. Kinabukasan pagdating ng may-ari ng tindahan, nakita niya na nanakawan siya. Itong magnanakaw, dahil hindi naman nga siya sanay, hindi niya talaga ginagawa yun. Nakilala siya dahil hindi niya alam na mayroong CCTV camera.
At dahil kapitbahay lang, kahit na nakamas siya, nakilala pa rin siya. So, syempre, anong gagawin? Di pinahuli siya. So, nung nahuli siya, anong kasunod? Di ba, paparusahan siya dapat, ikukulong siya dapat. Pwede ba siyang makiusap dun sa judge? Patawarin niyo na po ako. Hindi ko na po uulitin. Ito po, lahat ng pera na ninakaw ko, ibabalik ko na po. Ito po, pati yung mga sinama ko, mga delata, ibabalik ko na po. Huwag niyo lang po akong ikulong. Isisi na po ako sa kasalanan. Kung ikaw yung judge, papayag ka ba na hindi siya ikulong? Papayag ka ba siya? Papayag ka ba na wala na siya? Siyempre hindi, diba? At kung ikaw yung mga taong nakakaalam, papayag ka ba na sabihin na patawarin na natin yan kasi ano naman may crisis naman. Total binalik naman. Payag ba kayo ng ganun? Siyempre hindi. Kahit na konti dapat makulong siya, diba? Dapat bayaran niya. Ganun, Diyos. Kinakailangan ibigay niya yung kaparusahan na narapat doon sa kasalanan. Meron pa rin siyang kabayaran kahit na nagsisi. So, yun ang isang illustration. Okay? Naisip niyo ba na nakakalito dito? Parang mangyayari na ang Diyos ay mapagmahal and at the same time nagpaparusa. Ano naman yun? Parang magulo, di ba? So, bibigyan ko kayo ng isang illustration, isang istorya ng Russian general. Ang pangalan niya, Shamila. Itong si General Shamila, nagkaroon siya ng pag-aalsa laban sa government ng Russia. Siguro hindi niya nagustuhan, no? Ano nangyayari. Kaya lahat ng mga sundalo na sumunod sa kanya, isinama niya. Siyempre, pagkasama ang sundalo na tumakas sila mula doon sa government, siyempre kasama nila yung kanilang family. Doon sa kanilang pagtatago, siyempre, meron din silang mga pagkain. May dala-dala silang mga bata na pakakainin, mga asawa, mga magulang, kasama nila lahat yun eh. Kaya nakailangan magtipid. Yung pagkain na meron sila, hindi na masyadong madami. So, meron silang imbakan or storage na nandun lahat yung kanilang mga sako-sakong kain. Ngayon, merong kumukuha, laging merong nawawala sa kanila, pero hindi nila mahuli kung sino yun. So, nireport niya kay General Shamila na gano'n na nangyayari palagi. Merong nagnanakaw na hirap silang mahuli. Dahil kinakailangan magtipid at nakita ni Shamila na kinakailangan talagang mahuli magnanakaw o matigil yung pagnanakaw. Gumawa siya ng batas na kung sino man ang mahuhuling nagnakaw sa harap ng lahat, paparusahan ng 50 latiko, hahagupitin ng latiko. So, yun ang parusa. Kung sino man ang mahuling magnanakaw. In-announce na yun, no? Sinabi na sa lahat. Nalaman na ng lahat na yun ang kaparusahan. So, sa loob ng 2 linggo, hindi nakapagnakaw yung magnanakaw. Siguro natakot na sa parusa na hagupit, no, ng latiko. Ngayon, nung 3 linggo na, bumalik yung magnanakaw. At sa pagkakataon to, nahuli na siya. Nung nahuli siya ng tagapagbantay, siyempre anong gagawin ng tagapagbantay? Hindi ba, pupunta siya kay General Shamila at ibabalita niya. Siyempre, kilala siya ni General Shamila, parating pa lang, di ba? Ano ka bang balita? Ngayon sinabi nung tagapagbantay, General, meron po akong mabuti at masamang balita. Ano po gusto niyong unahin ko? Yung mabuti po ba o yung masamang balita? So, sabi nung general, sige, unahin muna yung mabuting balita. Ang mabuting balita po na nahuli na po kung sino yung nagnanakaw sa atin. So, pagkarinig pa lang nun ni Shamila, agad-agad, inutos niya na ayusin na yung lugar na pagdadausan ng kaparusahan. Ayusin na yung latigo, i-assign na kung sino yung maglalatiko. Dapat yung pinakamalakas na tao. Tapos, biglang nandun pa rin yung tagapagbantay. Hindi tumitinag. So, ibig sabihin, naalala ni Shamila, ano naman yung masamang balita, sabi niya. Yung tagapagbantay, biglang nagbago ang itsura. Sinabi niya na, ang nahuli pong magnanakaw ang yung ina. Siguro, magnanakaw ang ina ko. Ang nanay ko magnanakaw. Naipahanda na niya yung kaparusahan. At bukas na bukas din gagawin yung pagpaparusa. Nung gabi na yon, hindi siya nakatulog. At yung balita na paparusahan, kumalat na sa lahat. Nalaman na lahat. Hindi siya nakatulog dahil iniisip niya, kung hindi ko gagawin yung pagpaparusa, sino pang maniniwala sa akin? Hindi nasusunod sa akin ng mga sundalo ko. Kung paparusahan ko naman ang nanay ko, pwede niya ikamatay yun. Hindi ba isang latiko lang, sakit-sakit na.
na. 50 yun eh. So 50 na. Lashes yun. No? Talaga siya nakatulog ng gabi na yun. Dumating ang kinabukasan, wala na siyang choice, kundi dalhin doon yung nanay niya na kailangan parusahan talaga. At nakikita niya yung mga tao na nag-uusap-usapan. Naririnig niya na sinasabing ang sama naman niyang anak kung papabayaan niya yung nanay niya na parusahan. Dapat patawaran na lang, diba? So, ang gulo ng utak niya. Pero nag-decision siya na itutuloy pa rin. So, anong ginawa niya? Nag-motion siya na itutuloy pa rin. Pero, ang kanyang suot-suot na uniform, hinubad niya. Tapos, pinuntahan niya yung nanay niya at tinawag niya. At sinabi niya na ituloy yung paghahagupit. Hindi na nangyari. Hinagupit yung nanay niya, pero siya yung tinatamaan imbis na yung nanay niya. Sinakip niya yung kaparusahan na para sa nanay niya. Ganon na ipinakita ni Shamila yung kanyang pagmamahal at pagpapatupad ng kaparusahan. So, ganon din ang God natin. Ang God natin, mapagmahal siya. Pero hindi niya pababayaan na ang kasalanan ay hindi paparusahan. Paano niya ipinakita yun? Pinakita niya sa pamamagitan ng kanyang anak. At ano ba nangyari sa kanyang anak? Alam natin kung ano nangyari sa Kapaskuhan, di ba? Mayroong ipinanganak sa sapsapan at alam natin yan na si Jesus. So, alam din natin kung ano nangyari sa Holy Week, di ba? Na si Jesus Christ ipinako sa krus at namatay siya, di ba? Alam natin yon. Pero bago siya namatay, kung gaanong habang naglalakad siya, hinagupit siya, dinuroan siya, minura siya, inalipusta siya, lahat ng klase dinala niya. Tapos nilagyan pa siya ng tinik na corona dahil doon may sugat siya, dumudugo yung kanyang ulo. Tapos noong naipako siya sa krus, alam natin na sumigaw siya na it is finished. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan dinala na niya, nasa kanya na yung kasalanan, siya na yung umako para sa atin. So alam din natin na si Jesus Christ namatay, ibinurol siya, nilagay siya doon sa kuweba, diba? Pero after 3 days, nabuhay siya muli. Kaya yun nangyari dahil yun lang ang paraan para may offer niya yung libreng buhay na walang hanggan, yung libreng paraan para mapunta ka sa langit. Pero ang kinakailangan is maniwala ka na siya ay nabuhay na maguli. Kinakailangan maniwala ka na kaya siya namatay, may offer sa'yo, maibigay sa'yo ng libre yung pagpunta sa langit. At kinakailangan mo lang ay ang paniniwala. Anong ibig sabihin ng paniniwala? Kunyari, meron kang susi, no? Meron kang susi sa bahay. Marami kang susi. No? Ngayon, meron kang susi para sa gate, meron kang susi para sa pintuan, meron kang susi para sa kwarto, at sa iba pang lugar ng bahay nyo. Yung bang mga susi na yun, pwede mong gamitin sa lahat ng lugar. Di ba, isa lang ang pwede mong gamitin sa gate, sa susi ng gate. So, ganun din. Isa lang din ang pwede natin gamitin. Kita nyo ba? Pupunta tayo sa langit. Tamang susi lang, di ba? So, the same way, pagpapasok tayo sa gate, tamang susi lang din ang pwede natin magamit. Hindi pwede lahat ng susi magagamit to. Para magkaintindihan tayo, ano ba yung pagkakaintindi niya sa faith? Ano ba yung pagkakaintindi niya sa paniniwala? Gaano ba kalalim yung paniniwala niyo? Meron kasing iba-ibang klase ng paniniwala eh. Tingnan natin kung ano kayo dito. Merong paniniwala na alam niya na nagsisimba siya, alam niya na mabait siya, mabuti siya, sumusunod siya sa lahat na sinasabi ng simbahan nila. Pero yung kung tatanungin mo siya, sigurado ba siya na pupunta sa langit? Hindi pa rin niya masagot eh. So wala pa rin siyang faith. So ganun ba yung paniniwala mo? Na hindi ka pa rin sigurado kung ano yung pinaniniwalaan mo. Iba naman, ang paniniwala nila, nandito lang sa utak. Alam nila na si Jesus Christ, anak ng Diyos, namatay siya, inilibing, at muling nabuhay. Alam nila yon, no? Pero yung kanilang knowledge hanggang dito lang. Alam lang nila. Hindi naman nila ina-apply. Isa ka bang ganun? Ang paniniwala? At yung iba naman, naniniwala na sila kay Jesus Christ. Kaya sila masaya, may
bahay, meron silang maraming pera, sasakyan, maganda yung family nila, masaya sila, walang may sakit. Paano kung biglang nawala yung mga ari-arian nila? Sa sobrang sama ng loob nila, biglang nawala na rin yung paniniwala nila sa Diyos. Pwedeng ganun ka ba? Pwedeng nagtitiwala ka lang sa Diyos dahil hanggang binibless ka na. Pero pag hindi ka na binibless, wala ka ng tiwala sa Diyos. Pwede nga bang ganun? Or pwedeng kahit na anong mangyari, kahit na pagdusa ka, na may sakit ka, kahit na mayaman, mahirap ka, maganda, pangit ka, iniwala ka kay Jesus Christ ang buong puso mo. Ikaw ba yun? Kinakailangan tanggapin natin si Jesus Christ bilang sariling Panginoon at tagapagligtas upang mapasa atin yung buhay na walang hanggan. Meron ulit ako isang kwento. Ito naman tungkol kay Blondine. So, isa siyang tao na magaling lumakad sa lubid. Actually, yung illustration dito, nandun siya sa Niagara Falls. Kunyari, nandun na lang siya sa pagitan ng dalawang building. Dahil kilala naman siya na magaling. Maraming tao sa paligid. Nanonood sa kanya. Nag-cheer na, go, go, go. Kaya mo yan, kaya mo yan. Go. Yun yung cheers. Ngayon, nakaya naman niya. Alam niyo yung wheelbarrow. Yung merong isang gulong sa harapan. Tapos yung parang karito na itutulak na merong dala-dalang buhangin. Alam niyo yung tawag doon. Hindi ko maisip sa Tagalog eh. Basta yung wheelbarrow. Nilagyan niya yun ng buhangin. Tatawid niya. Kabilang building. Nalalakad lang sila doon sa road. So, tinanong niyo muna yung mga tao. Naniniwala ba kayo na kaya ko itong ilakad papunta sa kabilang building? Siyempre, nag-cheer yung mga tao. Yes, yes, go, go, go. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Niwala kami sa iyo, kaya mo yan, kaya mo yan. So, in other words, nakatawid nga siya. Nakatawid siya. Kinakailangan niya ibalik ngayon yung wheelbarrow. Nung ibabalik niya yung wheelbarrow, tinanggal niya yung buhangin. Kasi, ang plano niyang gawin is, tanong siya, naniniwala na ba kayo na kaya kong magdala ng isang tao na sasakay sa wheelbarrow na to at makakaraan kami pabalik? Yung mga tao, go pa rin. Yes, naniniwala kami sa iyo, naniniwala kami sa iyo. Kaya mo yan, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero nung nagtanong siya, sinong gusto mag-volunteer? Tumahimik na sila. So, ibig sabihin, hindi nila kaya magtiwala na iba. Pero merong isang bata na nagsabi, ako, payag ako, sasakay ako dyan. Naniniwala ako sa iyo na kaya mo. Biglang nabuhay ngayon yung mga tao. Yes, meron na nag-volunteer. Ngayon, naglakad na sila lahat. Breathtaking na, no? Kasi yung bata, sakay, no? So, lahat kinakabahan na ngayon. At natapos na. Nakatabid na talaga sila. Lahat nagre-rejoice. Lahat masaya. Alam niyo ba yung bata na yun, yun yung anak niya. Ganong klase ng pagtitiwala ang gusto ng Diyos para sa kanyang anak. Kinakailangan magtiwala tayo ng Jesus Christ. Nang walang pag-aalinlangan, kaya mo ba yung nagpasa ng paniniwala? Maliwanag ba? Maganda ba yung story natin? Balik tayo sa regalo ng buhay na walang hanggan. Papunta sa langit. Balik tayo sa regalo ng kaligtasan. Naniniwala ka ba ngayon na ibinibigay ito ni Jesus Christ ang libre lang na walang kapalit? Naniniwala ka, kinakailangan mo lang buksan ang iyong puso, buksan ang iyong buhay, at tumalikod ka sa lahat ng iyong kasalanan. Humingi ka ng kapatawaran sa Kanya. At alam mo ba kung paano dapat mong gawin? Mananalangin lang, pray ka lang ang buong puso mo. Pwede kitang i-lead sa prayer. Susunod ka lang kung anong sasabihin ko. Pero gagawin mo to ng taos sa puso mo.
sa ibang tao, makipagkamay kayo dito. Hindi ba mas mahigpit ang hawak? Then na itong kanang kamay ang humahawak hanggang pin natin na itong kaliwa, ito tayo, ito yung kamay natin. So pagka tayo nakipagkamay na ganyan, anong mangyayari? So sabihin natin na kaya natin humawak ng matagal na hanggang 1 oras, 2 oras, pero 5 oras na, kaya niyo pa ba tumagal ng paghawak dyan? Alam niyo, oras na magtiwala tayo sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas. Hawak-hawak niya tayo at wala na makakaagaw pa sa atin sa Kanya. Kaya anong dapat natin gawin? Bilang pasasalamat natin sa paghawak sa atin ng Panginoon Diyos, ang ibigay natin sa Kanya ay pagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. At siya lang din ang magbibigay sa atin ng lakas, ng katalinuhan kung paano natin maipapakita sa ibang tao ang pagbabago na nagmumula sa Kanya. Kung may maitutulong ako sa iyo, magmensahe ka lang sa akin, Mamita Ortesa sa Facebook. Maraming salamat sa pagtitiwala mo. Maraming salamat sa oras mo. God bless.